Paano gamitin ang Firehorse Energy? Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Alam mo ba na sa 2026, Year of the Horse daw? At hindi lang basta horse. Firehorse. Ito daw ay year ng bilis, tapang, at big decisions. Pero ito ang tanong. Kapag mabilis ka, pero mali ang direksyon, aabot ka ba? Sa construction, alam namin ang sagot. At sa video na to, subukan nating i-discover kung paano gamitin ang Firehorse Energy in a civil engineer's perspective nang hindi nasisira ang bahay at buhay natin. Ano ba ang Firehorse? Ang Firehorse ay sila Ponyta at Rapidash. Oops, mga Pokemon yan sila guys. Sa Chinese Zodiac, ang Firehorse ay lumalabas every 60 years. Ang kabayo ay simbolo ng lakas, bilis, ambisyon, masiglang enerhiya, at tagumpay. Tapos, hinaluan pa ng element of fire. Kaya yung lakas at bilis, nagiging volatile at pabago-bago pero highly productive naman. Kaya ito ang taon ng mabilis na pagkilos, mataas na energy, fearless sa decisions. Pero sabi ko nga, energy without direction is chaos. Parang pagmamasa ng konkreto. Masa ka ng masa, pero hindi mo alam ang tamang mix ratio. Bagsak ang kalalabasan. Mabilis equals matibay? Aminin natin. Kapag may gumagawa ng bahay, gustong-gusto natin marinig ang "Boss, mabilis lang to." Common myth? Pag mabilis matapos, magaling ang kontraktor. Mali! Ilang beses mo na bang nakita, bagong gawa ang bahay, pero 3 months pa lang, may bitak na? Hindi dahil mahina ang materyales, kundi dahil minadali. Halimbawa, sa engineering, concrete needs time. May curing time ang concrete. Hindi mo pwedeng madaliin ang lakas. Kaya sa buhay, hindi ibig sabihin na mabilis ang paggawa ay malakas na ang resulta. Kahit Firehorse ang energy mo sa 2026, don't burn the process. Pero good news muna. Firehorse year is good for big moves. Like magpatayo ng bahay, renovation, negosyo. But, hindi pwedeng puro tapang. Sa structural design, hindi pwedeng feeling ko kaya na to. Merong computations. Merong safety factor. Hindi kami umaasa sa lakas ng loob. Umaasa kami sa numbers.
Kaya ang mga big moves at decisions ay dapat may sapat na pagsusuri at paghahanda. Pagkakalculate sa mga possible risk and failures. Fire is useful. Pero kapag uncontrolled, sunog. Parang sa construction na uncontrolled. Yung walang safety officer, binawasan ng bakal, tinipid sa halo. Akala mo, tipid ka. Pero sa huli, doble ang gastos. Hindi yan diskarte. Delayed problem yan. Kaya sa pag-handle ng construction at ng apoy, dapat controlled. So paano natin gagamitin ang Firehorse energy ng tama? Ito ang natutunan ko sa construction site. Ang pinakamagaling na project, hindi yung pinakamabilis, kundi yung pinakamalinaw ang plano. Kaya ang Firehorse energy gamitin natin sa pag-aaral. Dahil dapat magkaroon ng sapat na kaalaman sa anumang mga big moves na ating gagawin. Pagtatanong. Kasi dapat masuri din natin kung tama ba ang ating napag-aralan. Pag-check. Kaakibat ng pagtatanong ay pag-check. Pag-verify ng mga documents o sitwasyon upang masigurong tama, maayos at ligtas. Ang Firehorse energy hindi dapat gamitin sa padalos-dalos kung anuman ang mga big decisions na gagawin natin this year. Quick recap guys. Firehorse equals malakas na energy. Parang naka-super saiyan na kabayo. Energy without plano equals disaster. Sa construction at sa buhay, tibay ang goal, hindi bilis. Like, share, and subscribe dito sa Konkretong Kaalaman para maging wais sa construction at sa buhay. Comment mo kung anong project ang plano mong simulan ngayong 2026. Kita-kits!